Hello mga kazaima! Kumusta po kayo? Welcome po sa panibago nating kwento. Paano kung ang pinakamahalagang kontrata sa buhay mo ay hindi pera, kundi ang pagdadala sa sinapupunan mo ng supling ng isang lalaking kinatatakutan ng lahat? Kilalanin si Patricia, isang babaeng handang isakripisyo ang sariling kalayaan para sa pamilya. At si Luciano Moretti, isang mafia king na ang puso'y kasing lamig ng bakal. Isang surrogate na naging bilanggo, isang mistress na naging sentro ng isang madugong digmaan. Ang kambal na isinilang hindi lang basta tagapagmana. Sila ang mitya ng kaguluhan. Sa mundo ng pag-ibig ay isang kahinaan, paano nga ba magtatagumpay ang isang pusong bawal magmahal? Ito ang The Mafia Surrogate Mistress and their twins. Sa mundong pinapatakbo ng bala at dugo, ang pag-ibig ay isang kasalanang kailangang pagbayaran ng kamatayan. Si Patricia Santos ay isang babaeng nakabaon sa utang at desperasyon para maisalba ang buhay ng kanyang ina. Napilitan siyang pumasok sa isang mundong hindi para sa kanya. Ang mundo ni Luciano Moretti, ang kinatatakutang mafia king ng siyudad. Isang lalaking kilala sa kanyang pagiging malamig, malupit at walang puso. Ang kondisyon, maging surrogate para sa magiging tagapagmana ng Imperyong Moretti. Ngunit hindi lang ito simpleng pagbubuntis. Sa ilalim ng kontratang pumipigil sa kanyang karapatan na maging ina, si Patricia ay naging isang gintong bilanggo sa loob ng mansyong puno ng mga anino at lihim. Bawal ang emosyon, bawal ang pag-ibig, bawal ang lumaban. Sumangalit ng isilang si Patricia, ang kabal na magmamana ng korona ng mga Moretti, nagbago ang lahat. Ang bawat haplos ni Luciano ay hindi na lang dahil sa transaksyon. Ito ay naging isang obsesyong unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Habang ang mga kaaway ng mafia ay unti-unting pumapalibot upang agawin ng kambal. Kailangan magdesisyon ni Patricia. Mananatili ba siyang sunod-sunuran sa halimaw na nagkulong sa kanya o tatayo siya bilang reyna upang protektahan ang kanyang mga anak sa gitna ng digmaang walang sinasanto? Sa pagitan ng pagnanasa at pagtataksil, matutuklasan ni Luciano na babaeng binili niya para maging sisidlan ng kanyang mga tagapagmana ay siya palang magpatapatbok ng kanyang matigas na puso. Ngunit sa mundo ng mafia, ang bawat happy ending ay laging may katumbas na dugo. Magtatagumpay ba ang pag-ibig sa gitna ng isang madilim na kasunduan o tuluyan na silang lalamunin ng laro ng kapangyarihan? Ang ulan ay walang awang humahampa sa malalaking glass window ng penthouse ni Luciano Moretti, ang pinakamataas na sugusali sa gitna ng lungsod na tila isang aninong nakatingala sa lahat. Sa loob ang hangin ay mabigat, siksik sa amoy ng mamahaling tabako, lumang libro at ang malamig na presensya ng taong nakaupo sa likod ng nabuhalang mesa na gawa sa itim na nara. Si Patricia Santos ay nakatayo sa harap ng mesa, nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang kupas na bestida. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dito sa loob ng opisina na to, ang batas ay hindi sinusulat sa papel kundi sa dugo. Alam mo ba ang pinapasok mo, Miss Santos? Malamig na tanong ni Luciano. Ang kanyang boses ay malalim, isang dagundong na nagpapanginig sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi siya tumingin kay Patricia. Sa halip pinagmamasdan niya ang malawak na syudad sa labas. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng gabi. Walang emosyon at tila nakakabasa ng bawat takot na pilit tinatago ng babae. Lumunok si Patricia. Pilit na pinapakalmang kanyang nag-aalab na kaba. Alam ko po, sir. Gagawin kong lahat para sa pamilya ko. Kailangan kong perang ito para sa operasyon ng nanay ko. Tumayo si Luciano. Ang kanyang pagtayo ay mabagal, kontrolado at puno ng otoridad. Siya ay matangkad, may tindig na nagpapakita ng lakas na hindi matatawaran. Lumapit siya kay Patricia. Bawat takbang ay tila isang hatol. Nang tumigil siya sa harap nito, nadama ni Patricia ang init ng katawan nito na tila isang furnace na handang tumupok sa kanya. Hindi ito simpleng pagbubuntis. Wika ni Luciano, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang gilid ng mesa. Ito ay isang kontrata ng buhay at kamatayan. Magdadala ka ng aking mga anak, ang susunod na tagapagmana ng Imperyong Moretti. Pagkapanganak mo, aalis ka sa buhay ko. Walang emosyon, walang koneksyon, pera lang. Tumingala si Patricia. Matapang na sinalubong ang mga mata ni Luciano kahit ng kanyang puso'y parang pinipiga. Nauunawaan ko ang mga kondisyon niyo, sir. Maganda.
Tugon ni Luciano, sabay lapag ng isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo to. Simula bukas titira ka sa mansyon ko. Doon ka babantayan ng mga tao ko. Hindi ka lalabas nang wala ang aking pahintulot. Ang buhay mo ay sa akin na hanggat hindi mo na ipapanganak ang aking mga anak. Habang pumipirma si Patricia, hindi niya maiwasang isipin ang magiging kapalaran niya. Ang pirma niya sa papel ay tila isang sumpa. Paano kung mahulog siya sa lalaking ito? Paano kung mga bata maghanap ng ina pagdating ng panahon? Ngunit sinantabi niyang mga takot na yon. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang buhay ng kanyang ina na kasalukuyang nakikipaglaban sa bingit ng kamatayan sa ospital. Pagkapirma, kinuha ni Luciano ang papel at tignan ito ng matagal. May kakaibang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Mula ngayon, ikaw ang aking surrogate mistress. Pero tandaan mo Patricia, sa mundong kinabibilangan ko, ang pag-ibig ay isang kahinaan at ayokong maging mahina. Paglabas si Patricia sa opisina, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan ng malaking mansyon. Ang bawat sulok ay tila may mga mata na nakamasid. Ang mga bodyguard na nakatayo sa bawat pinto ay parang mga estatwa na walang kibo. Alam ni Patricia na simula sa gabing ito, ang buhay niya hindi na kanya. Gabi na nang makarating siya sa nakatalagang silid. Napakaganda nito. Puno ng mamahaling dekorasyon at malambot na kama. Ngunit para kay Patricia, ito ay parang isang gintong hawla. Humiga siya sa kama, tumitig sa kisame at nagdasal. Sana, pagkatapos ng lahat ng ito, may matira pa sa akin. Hindi niya alam sa kabilang pinto nakamasid si Luciano sa CCTV camera. Pinapanood niyang bawat kilos ni Patricia sa screen. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito puot, hindi rin ito malasakit. Ito ay isang uri ng pag-aari na nakatatak sa kanyang utak. Ang kasunduan ay nagsimula na. Ang bawat araw na darating ay magiging pagsubok sa kanilang dalawa. Isang laro ng kapangyarihan kung saan ang puso ang nakataya. Sa dilim ng gabi, ang tadhana ay nagsimula ng humapi ng isang kwentong puno ng lihim, pagnanasa at panganib. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa malalaking bintana ng mansyon. Ngunit para kay Patricia, ang araw na ito hindi nagdala ng pag-asa. Sa pagising niya, sinalubong siya ng isang malaking silid na pinalamutian ng mga gamit na hindi niya kayang barayan sa buong buhay niya. Ngunit sa likod ng kanya ng kristal na chandelier at mamahaling telang kortina, ramdam niyang bigat na mga rehas ng kanyang bagong kulungan. Paglabas niya ng kwarto, agad siyang sinalubong ng isang babaeng nakasuot ng uniforme. Si Manang Celia, ang head ng housekeeper. Ang mga mata nito ay matalas, tila sinusukat ang bawat galaw ni Patricia. Almusal mo, nakahanda na sa dining hall, Miss Patricia. Malamig itong wika. At paalala lang, ang senyorito Luciano hindi mahilig sa paghihintay. Huwag mo susubukan lumabas ng garden nang walang kasama. Maraming matang nakamasid sa'yo. Tumangulang si Patricia. Pilit na pinapawi ang kaba sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, tinignan niya ang mga portrait na nakasabit sa dingding. Mga mukha ng mga ninuno ni Luciano na tila nakatitig sa kanya ng may panghuhusga. Ang mansyong ito ay hindi bahay. Ito ay isang kuta ng kapangyarihan. Nang makarating siya sa dining hall, nakaupo si Luciano sa dulo ng mahabang mesa. Nakasuot ng itim na turtleneck. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tablet habang umiinom ng kape. Hindi niya man lang siya lumingon nang dumating si Patricia. Umupo ka, utos ni Luciano nang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Umupo si Patricia sa dulong bahagi ng mesa. Ang layo ng agwat nila ay tila nagpapahiwatig ng distansyang namamagitan sa kanilang mga mundo. Tahimik ang buong paligid maliban sa tunog ng kubyerto sa tumatama sa pinggan. Ang bawat subo ni Patricia ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Pagkatapos mong kumain, may mga doktor na darating. Basag ni Luciano sa katahimikan. Sa wakas, binaba niyang tablet at tumingin kay Patricia. Gusto kong masiguro na malusog ka. Ang mga bata, silang pinakamahalagang asset ko ngayon. Asset? Mahinang tanong ni Patricia. Hindi napigilang ipakita ang bahagyang pagkadismaya. Tao pundala ko, Luciano. Hindi sila mga bagay na maaari mong bilhin at itago. Tumayo si Luciano ng padabog. Ang tunog ng upuan sa sahig parang kulog sa gitna ng katahimikan. Mabilis siyang nakalapit sa pwesto ni Patricia. Ang kanyang matipunong katawan ay humarang sa liwanag kaya't nabalot ng anino ang babae. Hinawakan niyang baba ni Patricia. Tinitigan to ng diretso sa mga mata. Sa mundong ito, lahat ay may presyo. Banta ni Luciano. Ang kanyang boses ay naging bulong na puno ng panganib. Ang binayaran ko ay ang serbisyo mo at ang serbisyong yun ay ang pangalagaan ng mga bata.
Huwag kang magkakamaling maging emosyonal, Patricia. Dahil kapag ginawa mo, baka hindi mo magustuhan ang susunod na mangyayari. Binitawan ni Luciano ang kanyang muka na parang isang bagay na nadumihan siya. Sumunod ka sa rules at hindi ka masasaktan. Magmatigas ka at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo to. Tumalikod siya at naglakad palayo, ngunit huminto siya sandali sa pintuan. May schedule ka na rin para sa mga check-up. Siguraduhin mo hindi ka mawawala sa paningin ng mga gwardya. Hindi kita pinapakain at pinapatera dito para lang magliwaliw. Nang makaalis si Luciano, napahinga ng malalim si Patricia. Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Naramdaman niyang matinding pangungulila sa kanyang buhay dati. Simple, mahirap, pero malaya. Ngayon ang bawat hininga niya ay may kapalit. Habang pinapanood siya ng mga CCTV mula sa iba't ibang anggulo, napagtanto ni Patricia na hindi lamang ang kanyang katawan ang kailangang protektahan. Ang kanyang puso, ang tanging bagay na natitira sa kanyang pagkatao ay kailangang manatiling matatag kung hindi malalaman siya ng dilim na dala ni Luciano Moretti. Hindi niya alam sa kabilang panig ng mansyon, pinagmamasdan siya ni Luciano sa pamamagitan ng monitor. Sa halip na galit ay bakas ng pagkalito sa mukha nito. Bakit sa bawat pagsuway ni Patricia, sa halip na mainis ay lalo tong nahuhumaling sa babae? Ang laro ng kapangyarihan ay nagsisimula pa lang at sa bawat paglipas ng oras, ang mga pader na tinayo nila sa pagitan ng kanilang mga puso ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Ang ika-5 araw ni Patricia sa mansyon ay naging isang ritual na pananahimik at pagmamasid. Habang abalang mga doktor sa pagmonitor sa kanyang kalusugan, isang tensyong hindi maipaliwanag ang bumabalot sa buong gusali. Pakiramdam ni Patricia, ang bawat gwardyang nakabantay sa bawat pasilyo ay mas lalong nagiging alerto. Ang kanilang mga kamay ay laging malapit sa kanilang mga holster. Hapon na noon nang pumasok si Luciano sa kanyang silid na hindi man lang kumatok. Ang kanyang muka ay mas madilim kaysa karaniwan. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakagat. Maganda ka, utos niya sa isang boses na halos pabulong pero puno ng otoridad. Saan? Bakit? Naguguluhang tanong ni Patricia. Napatayo siya mula sa pagkakaupo sa tabi ng bintana. May mga taong gustong kumuha sa'yo o mas tamang sabihin na gusto nilang kunin ng mga bata sa loob mo. Sagot ni Luciano. Lumapit siya at kinuha ang braso ni Patricia. Hinilato ng bahagya patungo sa isang nakatagong pinto sa likod ng malaking wardrobe. Ano? Sino sila? Nalaki ang mga mata ni Patricia. Ang takot na kanining nasa dibdib niya ay naging matinding kaba. Ang mga rival syndicate. Silang mga taong kailanman hindi nagustuhan ng aking pagangat sa tuktok. Paliwanag ni Luciano. Habang nagsasalita, nilabas ng isang maliit na bag na naglalaman ng mga mahalagang gamit. Dito ka na muna sa safe room. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako mismo nagbubukas ng pintong ito. Naiintindihan mo ba? Bago pa makasagot si Patricia, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang mga bintanang salamin ay nangatal at ang ilang mga dekorasyon ay nalaglag at nabasag sa sahig. Napasigaw si Patricia at agad na yumakap sa kanyang tiyan. Ang kanyang instinct bilang ina ay kaagad na nagising. Luciano! Tawag niya pero mabilis na tinulak na lalaki si Patricia papasok sa loob ng maliit ngunit matibay na silid. Manatili ka dito! Sigaw ni Luciano bago marasa sira ang pinto. Sa loob ng safe room, tanging ang mihinang ilaw lang ng emergency light ang nagbibigay ng liwanag. Nakadikit ang tenga ni Patricia sa pinto. Tinidinig ang mga putok ng baril sa labas. Ang tunog ng bakal na tumatama sa pader. Ang sigawan ng mga lalaki at ang bawat mabibigat na hakbang. Ang bawat putok ng baril ay parang tumatama sa kanyang puso. Lumipas sa mga minuto na tila mga oras. Nanginginig si Patricia. Nagdarasal na sana'y ligtas si Luciano. Sa kabila ng pagiging malupit nito sa kanya, sa gitna ng lahat na ito napagtanto ni Patricia na si Luciano lang ang tanging proteksyon niya sa mundong ito. Biglang tumahimik ang paligid. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng bakbakan. Huminga ng malalim si Patricia, pilit na pinapakalmang sarili. Ligtas ba siya? Nanalo ba siya? Makalipas ang ilang sandali, narinig niyang tatlong katok sa pinto. Ang signal na napagkasunduan nila. Dahan-dahan na bumukas ang pinto at niluwa nito si Luciano. Ang kanyang damit ay punit-punit at may bahid ng dugo ang kanyang braso at ang kanyang buhok ay magulo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Luciano. Lumapit siya kaagad kay Patricia, tinignan nito mula ulo hanggang paa. Tinitiyak na walang kahit isang gasgas ang babae. Ayos lang ako. Ikaw nasugatan ka ba? Sagot ni Patricia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hawakan niyang braso ni Luciano dumudugo. Hindi sumagot si Luciano. Sa halip pinila niya si Patricia sa isang mahigpit na yakap. Yun ang unang pagkakataon na naramdaman ni Patricia. Ang init ng lalaking ito nang walang halong galit o otoridad. Yun ay isang yakap ng pasasalamat.
ng relief at ng isang bagay na hindi pa nila maamin sa isa't isa. Hindi ko hayaan na may mangyari sa inyo, bulong ni Luciano sa kanyang buhok. Kahit na mamatay ako, kayong unang ililigtas ko. Sa sandaling yon, alam ni Patricia ng kanyang buhay ay hindi na lang basta isang kontrata. Ang mga bata sa kanyang sinapupunan ay naging mitya ng isang digmaang mas malalim pa sa inasahan niya. At ang lalaking kinatatakutan niya ay siya palang magiging daan sa kanyang kaligtasan o ang kanyang kapahamakan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila masiksik matapos ang engkwentro. Ang bango ng pulbura ay humalo sa amoy ng antiseptic habang maingat na nililinis ni Patricia ang sugat ni Luciano sa kanyang balikat. Nakaupo si Luciano sa dulo ng sofa. Ang kanyang likod ay hubad at ang bawat haplos ni Patricia ay nagdudulot ng bahagyang paggalaw ng kanyang matitigas na kalamnan. Aray, mahinang daing ni Luciano, ngunit nanatili siyang nakapikit. Pasensya na, sagot ni Patricia. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling steady sa kabila ng kaba. Masyadong malalim ang hiwa, bakit hindi mo pinapunta ang doktor? Kaya naman nilang gawin ito. Tumingin si Luciano sa kanya. Ang mga mata nito na dati kasing lamig ng yelo ay tila natunaw ng pagod. Ayoko makita ng iba ang kahinaan ko, Patricia. Kahit na sa aking mga tauhan, kailangan ko laging magmukhang hindi natitinag. Pero tao ka lang, Luciano, pabulong na wika ni Patricia. Habang pinapahiran niya ng gamot ang paligid ng sugat, hindi niya maiwasang mapatingin sa mga pilat na nakaukit sa katawan nito. Mga markang nagsasalaysay ng madilim na nakaraan ng isang mafia boss. Sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang koneksyon ang nabuo. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na naririnig sa mga kwento. Ito ay pagkilala sa sakit ng isa't isa. Si Patricia, na desperadong isalbang pamilya, at si Luciano, na desperadong panatilihin ang kanyang trono sa gitna ng mga kaaway. Bakit mo ginagawa ito? Tanong bigla ni Luciano. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Pagkatapos na nangyari kanina, pwede ka nang tumakas. Pwede kang humingi ng tulong sa labas. Pero nandito ka pa rin. Inaasikasong sugat ng taong nagkulong sa'yo. Tumigil si Patricia sa paglilinis ng sugat. Tumingin siya sa mga mata ni Luciano at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Dahil nakikita ko ang tao sa likod ng titulo mo. At dahil ang mga bata sa sinapupunan ko ay bahagi mo rin. Hindi ko maaring hayaang mawalan sila ng ama bago pa man sila maisilang. Bahagyang natigilan si Luciano. Ang mga salitang yun ay parang isang matalim na kutsilyong bumaon sa kanyang depensa. Hindi siya nasanay sa pagmamalasakit na walang hinihinging kapalit. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin niya sa lahat ay mga taong may kailangan lang sa kanya. Ngayon ang babaeng ito ay tinuturing niyang surrogate mistress ay nagbibigay ng init na matagal niya ng kinalimutan. Wala kang alam sa mundong ito, Patricia, sabi ni Luciano, sabay hawak sa kamay ni Patricia ang nakapatong sa kanyang balikat. Ang pagpapakita ng malasakit dito isang mitya ng kamatayan. Kung ganun, handa akong mamatay para sa isang sandali na pagiging totoo, sagot ni Patricia ng may katapangan. Biglang hinila ni Luciano si Patricia palapit. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na. Damang-dama ni Patricia ang mainit na hininga nito. May pagnanasa sa mga mata ni Luciano, isang halo ng gutom at pagpapasalamat. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Binitawan niya si Patricia at tumayo. Muling binalot ang sarili sa kanyang malamig na otoridad. Huwag mong paglaruan ng apoy, Patricia. Baka masunog ka. Babala ni Luciano bago naglakad patungo sa bintana. Tinitigan ng kadiliman ng labas. Naiwan si Patricia ang nakatingin sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng dugo ni Luciano. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na lang basta kontrata. Ito ay naging isang laro ng pagnanasa at panganib na hindi niya na kayang takasan. Habang gabi lumalalim, alam ni Patricia ng kanyang puso ay hindi na sa kanya. Ito ay dahan-dahan na kinukuha ng lalaking hindi dapat mahalin. At sa ilalim ng lahat ng ito, ramdam niyang bahagyang paggalaw sa loob ng kanyang tiyan. Ang mga kambal, silang tanging liwanag sa gitna ng madilim na mundo ng mga Moretti at ang dahilan kung bakit kailangan niya manatiling buhay kahit ano pang magiging kapalit. Lumipas sa mga buwan at ang bilog na tiyan ni Patricia ay patunay na buhay na lumalaki sa loob nito. Ang dati gintong hawla, ngayon tila naging isang tahanan na puno na nakitang nakatagong tensyon. Sa tuwing mararamdaman ni Patricia ang sipa ng kambal, isang halo ng tuwa at pangambang dumadaloy sa kanya. Alam niyang sa sandaling lumabas sa mga bata, ang kanyang papel bilang surrogate mistress ay matatapos na. Isang hapon habang nagbabasa si Patricia sa garden na napapalibutan ng matataas na pader, dumating si Luciano. Hindi itong karaniwang Luciano na laging nakasuot ng suit. Ngayon, nakasuot ito ng simple puting polo. Ang manggas ay nakatiklop hanggang siko.
Umupo siya sa tabi ni Patricia, isang distansyang hindi karaniwan para sa kanila. Malapit na. Simula ni Luciano, ang kanyang mga matay nakapako sa malaking tiyan ni Patricia. Oo, sagot ni Patricia, hindi makatingin ng diretso. 3 buwan na lang. Natatakot ka ba? Tanong ni Luciano. Ang boses nito ay hindi na lang malamig na boses ng isang boss, kundi na isang taong may pinapasa na bigat. Tinignan siya ni Patricia. Takot ako na baka hindi ko sila makita pagkatapos nito. Takot ako na baka sa sandaling isilang ko sila, kukunin mo sila at itataboy mo ko palayo, gaya na napagkasunduan. Tumahimik si Luciano. Ang hangin ni tila huminto. Inabot niyang kamay ni Patricia at dahan-dahang nilagay ito sa ibabaw ng kanyang tiyan. Nung una, tinuring ko silang assets. Mga susunod na tagapagmana, mga batang magpapatuloy sa pangalang Moretti. Huminto siya, tinignan ng mata ni Patricia na may lalim na hindi pa nito nakikita dati. Ngunit habang nakikita kitang nagdadala sa kanila, habang naririnig ko mula sa mga doktor kung paano mo sila inaalagaan, nagbago ang lahat. Hindi na lang sila mga assets. Sila'y bahagi mo, at kung sila'y bahagi mo, sila'y naging bahagi na rin ng buhay ko. Biglang kumilos sa mga bata sa loob. Ramdam na ramdam ni Patricia ang malakas na sipa. Napangiti siya, isang ngiting punong-puno ng pagmamahal. Nararamdaman mo ba? Sila ang buhay ko ngayon, Luciano. Dahan-dahang nilapat ni Luciano kanyang palad sa tiyan ni Patricia sa ibabaw ng kama nito. At sa sandaling yon ay parang may kuryenteng dumali sa kanilang dalawa. Hindi na lang ito transaksyon, iyon ay isang koneksyon ng pamilya. Patricia, bulong na wika ni Luciano, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko akalain na ang kontratang ito ang magiging dahilan para mahanap kong isang bagay na matagal ko nang itinapon. Ang kakayahang magmahal. Ngunit bago pa makasagot si Patricia, isang malakas na tutong nagsasakyan ng umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon. Isang grupo ng mga itim na SUV ang huminto sa gate. Ang mga gwardiya ni Luciano ay nagtakbuhan. Ang mga baril ay handa na. Manatili ka dito, sigaw ni Luciano. Ang kanyang aura ay muling naging malamig at mabagsik. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Huwag kang aalis sa garden na to. Tumakbo si Luciano patungo sa gate. Mula sa malayo nakita ni Patricia ang paglabas sa mga lalaking nakasuot ng itim. Ito ng mga taong nagbabanta sa kanila noon, ang mga rivals ay hindi tumigil. Habang nakatayo si Patricia, hawak ang kanyang tiyan. Nararamdaman niya matinding sakit sa kanyang puson. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at stress. Napahawak siya sa upuan. Ang kanyang hininga ay bumibilis. Hindi pa ito ang oras, naisip niya. Hindi pa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Patricia ang isang anino na lumalapit sa kanya mula sa gilid ng garden. Hindi ito tauhan ni Luciano. Ito ay isang stranghero na may hawak na maliit na bagay. Isang patalim. Luciano! Sigaw ni Patricia. Ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay ng mga putok ng baril sa gate. Ang stranghero ay lumapit ng mabilis. Nanginginig si Patricia. Hindi alam kung anong gagawin. Ang mga bata sa loob niya ay tila nakikiramay sa kanyang takot. Sa sandaling yon ng kanyang buhay, ang buhay ng kanyang mga anak at ang kinabukasan nila ni Luciano ay nakasalalay sa isang hibla ng sinulid. Ang laro ng kapangyarihan hindi na lang sa labas ng mansyon. Ito ay pumasok na sa loob ng kanilang tahanan at ang bantay na sa harap ng mismo ng kanyang mga mata. Ang oras ay tila huminto ng itutok ng estrangherong matalim na patalim sa direksyon ni Patricia. Ang lalaking ito hindi basta-basta. Isa siyang mamamatay taong ipinadala ng mga karibal ni Luciano, ang taong nakatalagang tapusin ang problema. Sa loob ng mansyon. Huwag kang gagalaw babae, banta ng lalaki. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng lason. Kapag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang mawawala. Ang mga tagapagmana ng mga Moretti ay magiging abo kasabay mo. Napaatras si Patricia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay lalong tumindi. Isang matalas na kirot na tila babala ng maagang panganganak. Parang awa mo na, pakiusap niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Huwag sila, wala silang kasalanan. Ang mga kasalanan ng ama ay ipapataw sa anak, malamig na sagot ng estranghero. Hindi niya napansin na mula sa likuran ng malalaking paso ng halaman, isang aninong mabilis na gumalaw. Luciano, ang kanyang mga matay naglalagablab sa puot. Isang galit na hindi pa nakikita ni Patricia. Hindi siya nagdalawang isip. Sa isang mabilis at kontroladong galaw, sinunggaban ni Luciano ang braso ng estranghero at inihampas ito sa semento. Ang tunog na pagtagpo ng buto at sahig ay umalingaw-ngaw sa garden. Hindi huminto si Luciano. Ang bawat suntok niya ay puno ng determinasyon na protektahan ang kanyang buhay. Ang estranghero ay sumubok lumaban, ngunit walang binatbat ang sinuman sa harap ng isang galit na mafia boss.
Walang sino man ang hawak sa kanila, sigaw ni Luciano bago niya tuluyang pinatumbang lalaki. Matapos ang madugong engkwentro, dali-daling bumaling si Luciano kay Patricia. Paglapit niya, nakita niyang nakahandusay na si Patricia sa damuhan. Ang kanyang mukha ay namumutla at pawis na pawis. Patricia! Sigaw ni Luciano. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Binuhat niya si Patricia ng mabilis at maingat. Parang isang kristal na anumang oras ay maaring mabasag. Manatili kang gising. Huwag mo kong iiwan. Luciano, ang mga bata. Naiyak na wika ni Patricia habang nararamdaman ang pagputok ng kanyang panubigan. Ang dugo at tubig ay naghahalo na sa kanyang damit. Dadaling kita sa ospital. Hindi sila mawawala. Hindi ko sila hayaang mawala. Habang sakay sila ng bulletproof na sasakyan ng mga tauhan ni Luciano nagpapatakbo ng mabilis habang nakikipagpalitan ng putok sa mga natitirang kaaway sa labas ng gate. Ang bawat pagliko ng sasakyan ay nagdudulot ng matinding sakit kay Patricia. Huminga ka, Patricia. Tumingin ka sa akin. Utos ni Luciano. Hawak-hawak ang kamay ni Patricia ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay may bahid pa ng dugo ng stranghero. Ngunit hindi niya ito pinansin. Kailangan mong lumaban. Para sa atin. Para sa kambal. Luciano, kung hindi ko kaya. Hindi. Putol ni Luciano. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pagmamakaawa. Kakayanin mo. Dahil wala akong balak mabuhay sa mundong wala kayo. Mahal kita, Patricia. Kaya pakiusap, lumaban ka. Ang salitang mahal kita ay parang ulan na nagpalamig sa apoy ng kaguluhan. Nalalaki ang mga mata ni Patricia. Sa gitna ng sakit at panganib, yun ang pinakamagandang bagay na narinig niya. Ang malamig na halimaw ay may puso at ang pusong yun ay para sa kanya. Pagdating sa pribadong ospital na pagmamay-ari ng mga Moretti, sinalubong sila ng mga doktor. Mabilis na pinasok ni Patricia sa loob ng delivery room. Bago pa man isara ang pinto, hinawakan ni Luciano ang kamay ni Patricia at hinalikan nito. Nandito lang ako. Pangako niya. Sa loob ng delivery room, habang nagsisimulang proseso ng panganganak, ang tanging nasa isip ni Patricia ay ang pangako ni Luciano. Ang digmaan sa labas ay pansamantalang natapos. Ngunit ang pinakamalaking laban sa loob ng silid ay nagsisimula pa lang. Ang pagsilang sa kinabukasan ng kanilang pag-ibig. Ang hangin sa loob ng delivery room ay siksik sa tensyon at kaba. Ang mga monitor ay naglalabas ng mabilis na beeping na nagsisilbing ritmo ng laban ni Patricia. Sa labas ng pinto, hindi mapakali si Luciano. Ang mafia boss na kinatatakutan ng marami ay tila isang batang nawawala. Palakad-lakad sa hallway. Ang bawat paggampas ng kanyang kamay sa pader ay sumasalamin sa kanyang matinding pag-aalala. Sa loob ang boses ni Patricia ay paus na sa pag-ire. Patricia, kailangan mong mag-focus. Malapit na. Utos ng head obstetrician. Isang ekspertong personal na pinili ni Luciano. Hindi ko na kaya. Hingal na wika ni Patricia. Ang kanyang mga mata ay nalalabo na dahil sa pagod. Ngunit sa bawat pagpikit niya, ang imahe ni Luciano at ang pangako nitong mahal kita ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan nilang mabuhay ng kambal. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Luciano, suot ang scrub suit na hindi man niya naisara ng maayos. Hindi siya pinigilan ng doktor. Alam nilang walang sino man ang makakahadlang sa kanya. Lumapit siya sa gilid ni Patricia, tinawakan ng kanyang ulo. Nilapit to sa kanyang dibdib. Nandito ako, Patricia. Tumingin ka sa akin. Bulong ni Luciano. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakatapang. Labanan mo para sa atin. Sa isang huling pag-iri na tila kumukuha ng lahat ng natitirang lakas ni Patricia, isang matinis na iyak ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang lalaki! Sigaw ng doktor. Naramdaman ni Patricia ang pag-aan ng kanyang katawan, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang ikalawang sanggol ay kailangan pa ring lumabas. Sa tulong ni Luciano na hindi bumibitaw sa paghawak sa kanyang kamay, muling umire si Patricia. Pagkaraan ng ilang segundo, sumunod ang ikalawang iyak. Mas malakas, mas matapang. Isang babae, isang healthy na kambal, Mr. Moretti. Napaluhod si Luciano sa gilid ng higaan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Patricia ang isang patak ng luha sa mga mata ng lalaking tila bato ang puso. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng kaligayang hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Salamat. Pabulong na sabi ni Luciano, hinalikan ng noo ni Patricia na basang-basa ng pawis. Salamat dahil hindi ka sumuko. Pinatong ng nurse ang mga sanggol sa dibdib ni Patricia.
Napaiyak si Patricia sa sobrang emosyon. Ang kanilang mga muka ay maliliit, pula at tila ang buong mundo ay huminto para pagmasdan ang bagong buhay na ito. Ang mga kambal, ang mga tagapagmana ng Imperyong Moretti narito na. Ang pangalan nila, wika ni Luciano, tinititigan ng kambal na parang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Luciano at Ferlita, silang magpapatunay na ang ating pag-ibig ay hindi lang basta isang kasunduan. Ngunit sa gitna ng sandaling yun, ang intercom sa loob ng delivery room ay biglang bumukas. Ang boses ng isa sa kanyang mga right-hand man ang sumabog sa silid. "Boss, may problema. Ang mga kaaway hindi sila tumigil. Pinabakbakan nilang main entrance ng ospital. Kailangan nating ilikas ang kambal ngayon din." Nagbagong ekspresyon ni Luciano mula sa pagiging mapagmahal na ama, bumalik ang pagiging malamig na mafia boss. Tinignan niya si Patricia ng may matinding pagmamahal at pangako. "Hindi sila makakalapit sa inyo, pangako ko. Magbabayad sila sa panggagambala ng gabing ito." Hinalikan niya si Patricia sa labi, isang halik na puno ng pangako ng proteksyon at walang hanggang pagmamahal. Mabilis na lumabas si Luciano. Ang kanyang presensya ay muling naging mitya ng digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, meron na siyang dahilan para hindi magpadalos-dalos. Meron na siyang pamilyang dapat balikan. Habang nililikas si Patricia at ang mga kambal sa isang hidden exit, alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. 6 na buwan ang nakalipas mula nung dugong panganganak sa ospital. Ang mansyon ng mga Moretti na dati isang malamig at nakakatakot na kuta ay unti-unti nang nagbabago. Ang mga dekorasyong dati puro itim at kulay abo ay nabahiran ng mga kulig ng pag-asa. Sa mga sulok ng pasilyo, hindi lalamang ingay ng mga barilang naririnig, kundi ang mahinang pag-iyak at pagtawa ng 2 sanggol na nagpapatakbo sa buhay ni Luciano at Patricia. Si Luciano at Ferlita ay lumalaki sa ilalim ng matinding seguridad. Ngunit sa loob ng nursery na puno ng mamahaling mga laruan, silang mga bata nagpapalambot sa pinakamatigas na puso sa mundo ng krimen. Si Patricia ay nakaupo sa isang silya sa gitna ng nursery. Hinahaplos ang buhok ng kanyang anak na babae habang si Luciano naman ay mahimbing na natutulog sa tabi nito. Sa bintana nakatanaw si Luciano. Ang kanyang mga mata hindi na sa mga CCTV screen nakatuon, kundi sa mga batang tilang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. "Hindi ka pa rin makapaniwala, hindi ba?" tanong ni Patricia nang hindi lumilingon. Alam niyang ang presensya nito ay nakapako sa mga bata. Lumapit si Luciano at umupo sa sahig. Sa paanan ni Patricia, ang kanyang mga balikat hindi na kasing tensyon ng dati. Bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatsyag. Ang totoo, hindi ko akalain na darating ang araw na to. Nung binuo kong kontratang yun, ang tanging layunin ko'y magkaroon ng tagapagmana. Hindi ko inakalang babaeng pinili ko para maging surrogate ay magiging reyna ng puso ko at ang ina ng mga batang ito. Nagbagong lahat ng dumating sila. Sagot ni Patricia. Nagbagong lahat ng dumating ka. Pagtatama ni Luciano. Hinawakan ng kamay ni Patricia. "Patricia, alam kong mga panganib na dala ko. Alam kong hindi pa tapos ang laban sa mga kalaban. Ngunit gagawin ko lahat para hindi nila maranasan ang mundo ng dilim na kinagisnan ko." Ngunit sa likod ng mapayapang sandali, ang bantay hindi pa tuluyang nawawala. Ang mga kaaway ni Luciano hindi natutulog. Sa isang lihim na pagtitipon sa labas ng syudad, ang mga natitirang lider ng sindikato ay nagpaplano. Hindi sila papayag na ang susunod na henerasyon ng mga Moretti ay lumaking maayos. Kinabukasan, isang mensahe nakarating kay Luciano. Hindi ito sulat, kundi isang litratong iniwan sa pintuan ng mansyon. Larawan ni Patricia na kinukuhanan habang nasa grocery store 2 linggo nang nakalipas. Ang mukha ng mga bata ay binura ng itim na tinta. Nang makita to ni Luciano, ang kanyang mukha ay nagdilim. Ang kanyang galit hindi na muling sumabog sa sigaw. Ito ay naging isang malamig na kalkuladong plano ng paghihiganti. Tinawag niyang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. I-lockdown ng mansyon, walang lalabas, walang papasok. Idobleng seguridad sa paligid ng nursery at hanapin ninyo kung sino nag-iwan ng litratong ito. Utos niya sa isang boses na kasing talim ng labaha. Sa loob ng silid naramdaman ni Patricia ang tensyon na bumabalik. Nakita niya si Lucianong naghahanda ng kanyang mga kagamitan, ang kanyang holster, ang kanyang mga communication device. "Luciano, may nangyari ba?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot para sa kanyang mga anak. Lumingon si Luciano. Nilapitan niya si Patricia at hinawakan ng kanyang mga balikat ng mahigpit. "Kailangan ko tapusin ang mga taong ito, Patricia. Hindi sila titigil hanggat buhay sila. Ito nang huling pagkakataon na guguluhin nila ang buhay natin." "Pero delikado." "Mas delikado kung hahayaan ko silang lumapit sa inyo." Sagot niya na may kasiguraduhan. "Pangako babalik ako.
Hindi ako papayag na maging byuda ka. Hindi ako papayag na mga anak ko yung lumaking walang ama. Hinalikan niya si Patricia sa noo, isang halik na may kasamang panunumpa. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang aura ay nagbago mula sa pagiging ama tungo sa pagiging isang mandirigma. Habang pinapanood ni Patricia ang paglisa ni Luciano, niyakap niyang mga kambal. Ang nursery na dating puno ng kapayapaan ay muling nabalot ng kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang si Patricia ang kailangan maging matapang. Kailangan niyang maging matatag para sa mga bata. Sa gitna ng gabi ang mansyon ay parang isang kuta na naghihintay ng unos. Narinig ni Patricia ang malalayong putok ng baril mula sa malayo, mga tunog na nagmumula sa mga operasyon ni Luciano. Bawat putok ay nagpapatibay sa kanyang paniniwalang ang lalaking ito ay binibigay ang lahat ng kanyang pagkatao para lamang sa kanila. Ang mga bata nagising at nagsimulang umiyak. Kinanta sila ni Patricia ng isang uyayi. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Ligtas kayong mga anak ko. Ang ama ninyo, siyang magliligtas sa atin. Sa labas sa gitna ng ulan at kadiliman, si Luciano nakikipaglaban. Bawat galaw niya ay puno ng puot at pagmamahal. Para sa kanya, ang bawat balay hindi lamang para sa kanyang mga kalaban, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi niya papayagang may kahit ni isang hibla ng buhok ni Patricia o ng mga batang madumihan ng mga taong nais manira sa kanila. Ito ang gabi na magtatakda ng kanilang hinaharap. Ang pag-ibig ni Luciano sa kanyang pamilya ay naging isang puwersang hindi matitinag, isang bagyong lalaman sa sinumang mangangahas na humarang sa kanyang landas. Ang kanilang happy ending ay hindi na lang isang pangarap. Ito ay isang realidad na kailangan niyang ipaglaban hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Habang nagpapatuloy ang labanan sa labas, ang mga kambal ay muling nakatulog sa bisig ng kanilang ina. Ligtas sa loob ng mansyong pinoprotektahan ng kanilang ama. Ang digmaan ay nagpapatuloy, ngunit ang pag-ibig ay nananatiling pinakamalakas na sandata. Ang gabi ay nababalot na masangsang na amoy ng pulbura at basang semento. Ang abandonadong bodega sa labas ng syudad ay nagsilbing kuta ng mga kaaway na matagal nang nagnanais sa pabagsakin ng imperyong Moretti. Si Luciano kasama ang kanyang pinakamahusay na mga tauhan ay nakapalibot sa gusali. Ang bawat anino sa paligid ay tila naghihintay ng hudyat. Ang hudyat na tatapos sa lahat ng takot na nagpahirap sa kanyang pamilya. Boss, handa ng perimeter. Walang makakalabas. Bulong ni Marco, ang kanyang kanang kamay. Tumangos si Luciano, ang kanyang mukha ay nakasuot ng maskara ng kawalan ng emosyon. Ngunit sa loob niya, ang bawat tibok ng puso ay tumatawag sa pangalan ni Patricia at ng kanyang mga anak. Ang litratong nakita niya kahapon ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Ang pruwebang hindi na lang ito laro ng negosyo o kapangyarihan. Ito ay laban para sa kanilang kaligtasan. Pasukin, utos ni Luciano. Ang pagsalakay mabilis at walang awa. Ang mga pintuan ay winasak ng mga flashbangs at ang loob ng bodega ay naging entablado ng isang madugong sayaw. Si Luciano ay parang isang maninila. Bawat galaw niya ay tumpak, bawat putok ng kanyang baril ay may tinatamaan. Ang kanyang mga kalaban na nag-aakala magkakaisa sila sa isang mafia boss ay isang bumabagsak. Sa loob ng opisina sa dulo ng bodega, nandun ang leader ng sindikato, si Don Rodrigo. Hawak nitong isang detonator. Nakangisito na makita si Luciano na pumasok sa silid, punong-puno ng galit ang mga mata. Akala mo ba, matatapos to sa bala Moretti? Sigaw na Rodrigo. Kahit napatayin mo ko, ang pamilya ninyo hindi na makakatakas sa sumpa ng nakaraan. Ang tanging sumpa dito ay ikaw, malamig na sagot ni Luciano. Hindi siya huminto sa paglakad kahit na mga tauhan ni Rodrigo ay pilit siyang pinipigilan. Sa isang mabilis na reflex, naagaw ni Luciano ang baril ng isa sa mga tauhan at ipinutok ito sa binti ni Rodrigo. Bumagsak ang matindang lalaki. Naghihiwalay ang kamay nito sa detonator. Mabilis at tinapak-tapakan ni Luciano ang kamay ni Rodrigo hanggang sa bumitaw ito. Kinuha niyang detonator at winasak ito sa sahig. Tapos ng laro, hindi mo sila mapoprotektahan habang buhay. Sigaw pa rin ni Rodrigo habang dinuduraan ng dugo. Ang mga bata, ang surrogate mistress. Balang araw babalikan sila ng mga multo na ginawa mo. Kung ganun, sisiguraduhin kong wala nang matitirang multo. Wika ni Luciano. Sa isang malamig na desisyon, tinapos niyang banta ni Rodrigo. Walang pag-alinlangan, walang pagsisisi. Para sa kanyang bawat patak ng dugo sa sahig ay bayad para sa bawat segundong natakot ang kanyang pamilya. Habang palabas siya ng bodega, ang mga sirena ng pulis na kanina pa niya sinuhulan at pinatahimik ay nagsisimula ng dumating para linisin ang eksena. Ang mansyon ay ligtas na. Ang banta ay wala na. Ngunit hindi pa rin maaalis ni Luciano ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, sa loob ng mansyon si Patricia hindi nakatulog.
Nakaupo siya sa sala, hawak ang isa sa kanyang mga anak habang isa naman ay mahimbing na natutulog sa loob ng crib. Ang bawat pagtahol ng aso sa labas ay nagpapatulog sa kanyang puso. Sana'y ligtas ka. Pabulong niyang wika sa hangin. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Luciano. Ang kanyang suot na damit ay punit-punit at may mga mantsa ng dugo. Ngunit ang kanyang mukha hindi na nagtataglay ng puot. Nang makita niya si Patricia, dahan-dahan siya lumapit at lumuhod sa harap nito. Hindi siya nagsalita. Humili lang siya sa kandungan ni Patricia at pumikit. Naramdaman ni Patricia ang init ng kanyang katawan at ang pagbaba ng kanyang tensyon. Hinaplos si Patricia ang buhok ni Luciano. Ang kanyang mga matay na puno ng luha ng kaluwagan. Tapos na ba? Tanong ni Patricia. Tapos na, sagot ni Luciano. Wala nang mga banta, wala nang mga anino. Tayo na lang ang natitira. Sa sandaling yun naramdaman ni Patricia ng kanilang buhay ay hindi na isang gintong hawla. Ang mansyon ay hindi na isang kulungan. Ito ay isa ng tahanan. Ang kanilang anak ay nagising at nagsimulang umiyak. Si Luciano ang kinatatakutang mafia boss ay dahan-dahang tumayo para kunin ang bata. Ang tanawin ng isang ama na nag-aalaga sa kanyang anak sa gitna ng isang mansyong dati puno ng dahas ay ang pinakamagandang tagpo na nakita ni Patricia. Alam niya sa kanyang puso na hindi perpekto ang kanilang pagsasama. Marami silang kailangang ayusin. Maraming nakaraan na kailangang ibaon sa limot, ngunit sa gabing iyon, ang tanging mahalaga ay ang kanilang kaligtasan. Nang tumingin si Luciano sa kanya, nakita ni Patricia ang lalaking una niyang nakilala. Ang malamig na bilyonaryo, ngunit ngayon meron na itong puso ng tibok ng pag-ibig. Ang surrogate mistress ay hindi na isang posisyon. Siya nang reyna ng buhay ni Luciano. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng sugat at pasa, ngunit sa dulo ng lahat sila ay nakatayo pa rin. Ang bagong umaga na darating ay magiging simula ng isang buhay na matagal na nilang inasam. Isang buhay na walang takot, walang anino tigit sa lahat, puno ng pag-asa para sa kambal na magdadala ng kanilang pangalan. Ang digmaan ay tapos na at ang pag-ibig ang lumabas sa nagwagi. Ang mansyon na dating kutan ng mga armas at lihim ay unti-unti na nagbabago. Ang amoy ng pulburay na palitan na ng samyo ng mga sariwang bulaklak sa garden at ang nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng mahinang tawa ng kambal. Gayunpaman, alam ni Luciano at Patricia na paghihilom ng kanilang mga sugat, physical man o misyonal, ay hindi mangyayari sa isang iglap lang. Isang maulan na hapon, natagpuan ni Patricia si Luciano sa kanyang study room, nakaupong lalaki sa harap ng malawak na bintana. Nakatitig sa kawalan habang isang baso ng whiskey ay nakapatong sa mesa. Hindi ginagalaw. Ang mga pilat sa kanyang likod mula sa mga nakaraang engkwentro ay nagsisilbing alaala ng buhay na kanyang tinalikuran. Dahan-dahan na lumapit si Patricia at ipinato ng kanyang kamay sa balikat ni Luciano. Iniwan mo na ang mundo ng dilim, Luciano. Huwag mo nang hayaang hatakin ka nito pabalik sa nakaraan. Lumingon si Luciano, ang kanyang mga mata ay pagod, pungunit, puno ng pagsisisi. Hindi ganong kadaling kalimutan ng lahat, Patricia. Ang dugo na dumanak sa aking mga kamay. Ang mga buhay na nawala dahil sa aking mga desisyon. Paano kung may tuturo sa ating mga anak ang kabutihan kung ang ama nila ay isang halimaw? Umupo si Patricia sa harap niya. Hinihilot ang matitigas na balikat nito. Ang isang halimaw ay hindi nagmamahal, Luciano. Ang isang halimaw ay hindi nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ginawa mong lahat ng yon dahil kailangan mo mabuhay at maprotektahan ang mahal mo. Ngayon ang misyon mo ay hindi na pumatay kung hindi bumuo. Sa sandaling yon bumukas ang pinto. Pumasok ang yaya dalang kambal. Si Luciano at Farlita ay malulusog na ngayon, malikot na at puno ng kuryosidad. Nang makita ng kambal ang kanilang ama, mabilis silang naglakad. Habang nakakapit sa mga gamit, patungo sa kanya, naglalabas ng mga inosenteng tunog. Dada! Tawag ni Luciano, sabay abot ng kanyang malilit na kamay. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Luciano. Isang tunay at tapat ng ngiti na hindi kailanman nakita ng kanyang mga dating kasamahan. Binuhat niya ang dalawang bata, nilapit sila sa kanyang dibdib. Ang bigat ng kanyang nakaraan ay tila unti-unting nababawasan sa tuwing nararamdaman niya ang tibok ng puso ng kanyang mga anak. Silang magiging katibayan ng ating pagbabago, sabi ni Luciano habang hinahalikan ng noo ng kambal. Kailangan nating bumuo ng bagong alaala, dagdag ni Patricia. Hindi na tayo mananatili sa loob ng mansyong ito habang buhay. Panahon na para ipakita sa kanilang mundo sa labas, ang mundo kung saan hindi kailangan magtago. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa hinaharap. Binalak ni Luciano na unti-unting ilipat ang kanyang yaman sa mga legal na negosyo tuluyang talikuran ng iligal na transaksyon. Ito ay isang prosesong mapanganib, ngunit handa siyang harapin ng bawat hamon.
Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kambal, naglakad sina Luciano at Patricia sa veranda. Ang ulan ay huminto na at ang mga bituin na nagniningning sa langit. Patricia, simula ni Luciano, ang kanyang boses ay naging malambot. Nung una kitang kinuha, akala ko ikaw ang magsisilbing sisidlan ng aking tagapagmana. Hindi ko inaasahan na ikaw palang magiging sisidlan ng aking kaligayahan. Hinalikan siya ni Patricia, isang halik ng puno ng pagtanggap at pangako. Dito tayo magsisimula, Luciano, sa labas ng mga anino, sa liwanag ng ating mga anak. Ang bawat pilat ay magiging bahagi na lamang ng kanilang kwento. Isang paalala na mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay, ang pinakamaliwanag na pag-ibig ang sumibol. Ang kanilang pamilya ay hindi na lamang isang transaksyon sa papel. Ito ay isang realidad na binuo sa pagpapatawad at pagmamahalan. Sa bawat takbang na gagawin nila, simula sa araw na to, alam nilang may mga pagsubok pa rin. Ngunit hindi na nila kailangang harapin ang mga ito ng mag-isa. Ang mga multo na nakaraan ay dahan-dahan na naglalaho, pinalitan ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang araw na ito ay markado sa kalendaryo ni Luciano bilang pinakamahalagang araw sa kanyang buhay. Hindi dahil sa isang malaking business deal, kundi dahil sa isang simpleng picnic sa isang parke. Matapos ang ilang buwan ng pagpaplano at paglilinis ng kanyang mga koneksyon, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong lumabas ng walang bodyguard na nakapantay sa bawat galaw nila. Sigurado ka bang ligtas tayo dito? Tanong ni Patricia habang inaayos ang kanilang gamit. Nakasuot siya ng isang simpleng summer dress. Ang kanyang buhok ay nakalugay at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kaba. Si Luciano na nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon ay tumingin sa kanya ng may ngiti. Ang mga tauhan ko ay nakabantay sa malayo, Patricia. Hindi mo sila mapapansin. Ngayon, gusto ko maranasan niyo ang buhay na nararapat sa inyo. Pagdating nila sa parke, ang mga bata, sina Luciano at Ferlita ay tila mga ibong nakawala sa hawla. Tumakbo sila sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro, habang sina Luciano at Patricia ay nakatanaw lang mula sa ilalim ng isang malaking puno. Ang sarap palang makita silang malaya. Wika ni Luciano habang binubuksan ang basket ng pagkain. Sila ang dahilan kung bakit ko ginagawang lahat ng ito. Habang kumakain, isang grupo ng ibang pamilyang lumapit sa kanila. Isang babae na tila kapitbahay sa lugar ay ngumiti sa mga bata. Ang cute naman ng mga kambal ninyo. Kamukhang kamukha sila ng daddy nila. Naramdaman ni Patricia ang paghigpit ng hawak ni Luciano sa kanyang kamay. Sa mundo ng mafia, ang pakikihalubilo sa mga estranghero ay isang malaking panganib. Ngunit nakita ni Patricia ang pagbabago sa mukha ni Luciano. Hindi na itong mukha ng isang mamamatay tao, kundi ang mukha ng isang ama na ipinagmamalaki ang kanyang pamilya. Salamat, sagot ni Luciano na may paggalang. Sila ang aking buhay. Habang nagpapatuloy ang kanilang picnic, isang lumang kaaway ang hindi sinasadyang dumaan sa parke. Si Victor, isang dating associate ni Luciano na hindi sumang-ayon sa kanyang pagbabago. Nakita ni Luciano ang pagdating nito mula sa malayo. Ang tensyon ay mabilis na bumalik sa kanyang sistema. Patricia, dali mo mga bata sa sakyan. Utos ni Luciano. Ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig sa isang iglap. Luciano, wag! Pakiusap ni Patricia. Ngunit alam niyang hindi na itong oras para sa argumento. Lumapit si Victor, may kasamang dalawang lalaki. Moretti, hindi ko inakalang makikita kitang nakikipaglaro sa parke. Akala ko ba, itinalikuran mo ng iyong trono? Tumayo si Luciano, ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siyang ama sa parke, siya ng mafia boss na kinatatakutan ng lahat. Victor, umalis kayo dito bago pa ako mawala ng pasensya. Hindi na ako ang taong nakilala mo noon. Ang mga gaya natin na hindi pwedeng magretiro, banta ni Victor, sabay hawak sa kanyang baril sa loob ng kanyang jacket. Ngunit bago pa man makakilo si Victor, ang mga tauhan ni Luciano ay nakakalat sa parket tumitaw sa bawat sulok. Ang mga sniper na nakatago sa mga puno ay naka-aim na sa kanila. Napagtanto ni Victor na siya ang natrap. Gusto mo bang maging masayang araw na ito para sa mga anak ko? Tanong ni Luciano. Lumalapit kay Victor nang walang takot. Kung gusto mong maging huling araw mo ito sa bundong ito. Napauro si Victor. Nakita niyang determinasyon sa mga mata ni Luciano. Alam niyang hindi na ito nagbibiro. Umalis kayo. Utos ni Luciano nang hindi sumisigaw. Nang makaalis si Victor, huminga ng malalim si Luciano at muling bumaling sa kanyang pamilya. Nakita niya si Patriciang nakatayo sa malayo, yakap ang mga bata. Mabilis siyang lumapit at niyakap silang tatlo. Ligtas na tayo. Bulong niya sa kanilang mga buhok. Sa gabing yun, habang nasa loob na sila ng mansyon,
Naramdaman ni Patricia na pagkakataong ito ay isang babala. Ang buhay na pinili nila ay hindi magiging madali, ngunit sa bawat pagsubok, mas lalong nagiging matatag ang kanilang samahan. Ang pagbabago ay hindi lang isang pangako, ito ay isang pakikibaka na kailangan nilang ipagpatuloy. Handa ka na bang ituloy ang ganitong buhay? Tanong ni Patricia habang nakahiga sila sa kama. Habang kasama ko kayo, wala akong kinatatakutan. Sagot ni Luciano. Ito ang buhay na pinili ko at hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano. Ang hilom ng kanilang mga sugat ay hindi nangangahulugan na wala ng panganib, kundi nangangahulugang ito na handa na silang harapin ang anumang unos ng magkasama. Ang kanilang pagmamahalan ay nag-iisang sandata at ang kanilang pamilya ang kanilang pinakamahalagang tagumpay. Ang araw ng kanilang kasal ay hindi isang marangyang seremonya na dinadaluhan ng mga lider ng sindikato o mga negosyanteng may madidilim na lihim. Sa halip ito ay isang pribado, tahimik at banal na pagdiriwang sa loob ng isang maliit na kapapilya sa tabing dagat. Ang tunog ng mga alon na humampas sa pangpang ay nagsisilbing musika sa kanilang mga sumpaan at ang simoy ng hangin ay tila naglilinis sa lahat ng alaala ng dahas at tugon na bumalot sa kanilang nakaraan. Si Patricia, nakasuot ng simpleng puting bestida na sumasalamin sa kanyang busilak na puso, ay naglakad patungo sa altar kung saan naghihintay si Luciano. Hindi siyang babaeng kinulong sa isang gintong hawla noon. Siya ay isang babaeng malaya, isang inatang reyna ng isang lalaking natuturing umibig. Si Luciano nakasuot ng puting suit ay hindi nang malamig ng mafia boss. Ang kanyang mga matay nagniningning sa luha ng kagalakan, isang pagpapahayag ng taong nakatagpo ng kaligtasan sa gitna ng unos. Sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, panimula ni Luciano, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Ipinapangako ko na ang buhay ko hindi na pag-aari ng dilim. Ito ay sayo, kay Luciano at kay Ferlita. Pinangangako ko na ang bawat bukas ay ilalaan ko para ituro sa ating mga anak na ang pag-ibig ay mas matimbang kaysa sa kapangyarihan. Ipinapangako ko rin, sagot ni Patricia habang pinupunasan ng kanyang mga luha, na kahit sa pinakamadilim na sandali, ako ang magiging liwanag mo. Hindi na tayo muling matatakot dahil hawak natin ang isa't isa. Matapos ang kanilang mga sumpaan, ang kambal ay dinala sa kanilang harapan. Ang pagyakap ni Luciano sa kanyang pamilya sa harap ng altar ay isang simbolo ng pagtatapos ng digmaan. Ang mga Moretti ay hindi na mga pangalan ng takot. Sila ay simbolo ng bagong simula. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng simpleng salo-salo sa dalampasigan. Habang naglalaro ang kambal sa buhangin, pinagmamasdan sila ni Luciano at Patricia. Ang kanilang buhay hindi naging perpekto. Puno ito ng sugat, pagkakamalit mahabang gabi ng kaba. Ngunit sa gitna ng lahat, nagwagi ang kanilang pagmamahalan. Anong iniisip mo? Tanong ni Patricia habang sumasandal sa balikat ni Luciano. Iniisip ko kung gaano tayo kalayong narating, sagot ni Luciano. Nung una, tinuring kitang transaksyon. Ngayon ikaw ang aking buong mundo. Hindi ko akalain na isang halimaw na katulad ko ay dapat isang anghel na tulad mo. Hindi ka halimaw, Luciano, pagtatama ni Patricia. Ikaw ay isang tao na kailangang matutong magmahal at natutunan mo yon. Habang papalubog ang araw, ang kalangitan na nagkulay kahel at lila. Isang napakagandang tanawin na tila nagbibigay ng basbas sa kanilang pagsasama. Sa malayo, nakita ni Luciano isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan na lumapit. Ang lalaki nagbigay pugay at tinabot ang isang maliit na sobre. Ito ang huling dokumentong nagpapatunay ng lahat ng kanilang ari-arian at mga negosyo legal na at malinis sa anumang koneksyon ng sindikato. Winasak ni Luciano ang sobre at hinayaan tong tangayin ng hangin. Wala na siyang kailangang patunayan. Wala na siyang kailangang itago. Ang kanyang paglaya hindi nasusukat sa mga papel o pera, kundi sa kapayapaan ng kanyang isip. Sa bawat pagtulog niya sa tabi ni Patricia. Tayo na, yaya ni Patricia sa kanya habang hinihila siya patungo sa mga bata. Habang naglalakad sila patungo sa dalampasigan, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Si Luciano at Ferlita ay tumatakbo patungo sa kanila. Masayang sumisigaw ng, Dada! Mommy! Ang mga boses nito ang nagsisilbing musika na laging magpapaalala sa kanila na sa kabila ng lahat ng kanilang dinaanan, ang kanilang happy ending hindi lamang isang kwento. Ito ay isang buhay na kanilang pinili. Ang mafia surrogate mistress ay hindi na mistress. Siya ng asawa at katuwang sa buhay. Ang mafia boss ay hindi na boss. Siya ng ama at haligi ng tahanan. Ang kanilang mga anak ang magdadala ng kanilang pangalan sa isang kinabukasan na puno ng liwanag at pag-asa. Habang pinapanood nilang pagsikat ng mga bituin, alam ni na Luciano at Patricia ang nang digmaan ay tapos na.
Ang kanilang nakaraan ay nabaon na sa ilalim ng malalim na dagat at ang kanilang hinaharap ay malawak at walang hanggan. Sa huli ang pag-ibig ang naging pinakamalakas sa sandata, ang pinakamatibay na depensa at ang tanging dahilan kung bakit sila nakatayo dito. Malaya, buot higit sa lahat masaya. Ang mga Moretti hindi na lamang isang pangalan ng kapangyarihan. Sila isang simbolo ng paghilom at sa bawat paghinga nila ng maluwag, sa bawat ngiti ng kanilang mga anak at sa bawat paghawak nila sa kamay ng isa't isa, alam nilang ito ang tunay na tagumpay. Isang pag-ibig na nagmula sa dilim ngunit natagpuan ang daan patungo sa pinakamaliwanag na liwanag at doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanilang kwento ay nagtapos. Hindi sa pagwawakas kundi sa simula ng isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at kapayapaan na kailanman ay hindi na nila muling bibitawan. At diyan nagtatapos ang kwento ni na Patricia at Luciano. Nakakaantig hindi ba? Mula sa isang malamig na kontrata, naging isang pamilyang binuo sa gitna ng digmaan. Marami tayong aral na mapupulot sa kanilang paglalakbay. Una, ang sakripisyo hindi laging nangangahulugan ng pagkawala. Minsan ito ang unang hakbang para mahanap natin ang tunay nating kaligayahan. Pangalawa, pinatunayan ni Luciano na walang puso masyadong matigas na hindi kayang palambutin ng pag-ibig. At higit sa lahat, ang aral na nais nating iwan sa inyo ngayong gabi. Ang tunay na katapangan na hindi nasusukat sa galing nating lumaban sa mundo, kundi sa kakayahan nating magbago para sa taong mahal natin. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kabanata ng pag-ibig at pagpapatawad. Ano ang pinakatumatak na eksena para sa inyo? I-comment nyo na yan sa ibaba at basahin natin yan. Huwag kalimutang i-like ang video na to kung kayo ay natuto at na-inspire. At bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating mga kwento. Ako pong inyong narrator, si Miss Maria. Muli, ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Ito ay isang desisyon. Hanggang sa susunod na kwentuhan.